Magandang araw po sa lahat ng ating mga kadarwanderer. Unang-una po ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel, ang The Wanderer TV. Alam niyo po ba na bilang miyembro ng AMUSUP, may mga nakalaang benepisyo ang ating mga seafarer na makakatulong hindi lang sa kanila kundi lalo na sa kanilang pamilya. Isa sa pinakamahalagang benepisyong ito ang tatalakayin natin ngayon. Mahalaga pong malaman ito ng bawat pamilyang may marino dahil hindi naman natin alam kung anong pagsubok ang maaring dumating sa buhay habang sila ay nasa gitna ng dagat. Sa oras ng pangangailangan, napakahalaga na alam natin kung ano ang suporta at tulong na maaari nating makuha o asahan mula sa AMUSUP. Kaya bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating pong video para po mas marami pang pamilya ng ating mga kamarino ang makinabang sa kaalamang ibabahagi natin ngayon. Ano kayang stress natin sa trabaho? Ang buhay ng isang marino ay puno ng sakripisyo. Malayo sa pamilya, malayo sa tahanan, kapalit ang mas magandang kinabukasan. Pero paano kung sa isang iglap, hindi na makabalik ang ating mahal na marino? Sino ang kakalinga sa kanilang iniwang pamilya? Dito pumapasok ang widow, widower, survivor, pension fund o ang survivorship fund. Ito ay isang benepisyo mula sa AMUSUP na nagbibigay ng tulong pinansyal at pag-asa para sa mga naiwang mahal sa buhay. Ang survivorship fund ay isang benepisyong nakalaan para sa mga naiwang mahal sa buhay ng isang seafarer. Layunin nitong magbigay ng agarang tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan bilang dagdag suporta bukod pa sa kananiwang death benefit na nakasaad sa CBA. Ngayon po ay alamin natin kung paano gumagana ang Survivorship Fund mula po sa mga kontribusyon hanggang sa mga benepisyong na ibibigay nito. Ang Survivorship Fund po ay nagbibigay ng regular na tulong pinansyal sa loob ng takdang panahon bukod pa sa death benefit mula sa CBA. Sa madaling sabi, ito po ay parang pension ng mga beneficiary ng pamilya ng isang namatay na seafarer. Paano to po ba contribution? Saan nanggagaling yung contribution na to at naiipon ito para maging pension fund? Ang mga employer do po sa pamamagitan ng kanilang mga manning agency or manning agents ay nag-aambag ng $5 bawat seafarer na sakop ng CBA. Ulitin ko po, kinakailangan po tayo po ay sakop ng CBA para po makakuha ng benepisyong ito. Ang pondo po na nalilikom ay idinideposito sa bangko at pinamamahalaan ng Board of Trustees na binubuo ng mga kinatawan mula sa union at ship owner. So basically po, ang nagmamanage po ay sa AMUSUP. So ano-ano daw po ba mga CBAs or Collective Bargaining Agreement ang sumasakop or ang maaaring magbigay ng pension benefit fund? Unang-una po ay JSU, number 2 ay TCC-IMEC, number 3 po ay TCC non-IBF, nandyan din po ang NIS at ang tinatawag po nating Norwegian Model Agreement. So bawat isa po na ito ay may kanya-kanya po siyang regulasyon, may kanya-kanya po siyang amount ng benefits na maaaring ibigay. So napakahalaga po na pag-aralan nyo pong mabuti kung saan po kayong under na CBA para alam nyo po kung ano po yung nakalaan para po sa pamilya ninyo. So, sino-sino daw po ba ang mga marinong sakop ng pension fund? So, hindi po ko porket marino ka ay sakop ka na nito. So, kinakailangan yung pong CBA nyo ay miyembro ng AMUSUP or miyembro yung covered ng fund para po kayo ay makapasok o masakop ng pension fund. So, ngayon po, sino ang sakop at kailan magsisimula ang coverage? So para daw po sa mga miyembro bago pa ng Enero 1, 2006,
Kung miyembro na po kayo ng union at nakasakay ka sa barkong sakop ng kasunduan bago ang petsang ito, otomatikong nagsimula na ang inyong coverage mo noong Enero 1, 2006. Para naman daw po sa mga bagong miyembro pagkatapos ng Enero 1, 2006, kung natanggap ka bilang miyembro pagkatapos ng petsang ito, magsisimula ang coverage mo sa unang araw ng buwan matapos kang magsimula magtrabaho sa barkong sakop ng kasunduan. So sa madaling sabi po, ang mga old members ay covered na simula January 1, 2006 at ang mga new members daw po ay covered na simula unang araw ng susunod na buwan matapos makasakay. So ngayon po malinaw na kung ano-anong CBA ang sakop ng pension fund. Pag-usapan naman po natin ang benepisyong makukuha ng seafarer kung sakaling pumanaw ang isang seafarer habang nasa serbisyo. Ibig sabihin po habang siya ay naka-duty sa barko o kahit na siya ay bumibiyahe papunta o pabalik mula sa barkong sakop ng Collective Bargaining Agreement or CBA. Meron pong nakalaang benepisyo para sa kanilang pamilya o sa taong tinukoy niyang magiging benepisyaryo ng kanyang pension fund. Ang benepisyaryong ito ay maaari pong asawa, anak, magulang o iba pang itinalaga ng seafarer ang tatanggap po ng pension fund. Ang benepisyong ito ay nagsisilbing proteksyon at tulong pinansyal para sa naiwan ng seafarer, lalo na't alam natin na napakahirap ng buhay ng mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na sumasagwan sa dagat para sa kanilang kinabukasan. Sa madaling salita po, ang pension fund po, benefit, ay isang uri ng financial security na sinisiguro ng AMUSUP at ng mga kasamang kumpanya sa CBA upang kahit sa anumang oras ng pinakamabigat na pagsubok, hindi lubusang mawawalan ng pag-asa ang pamilya ng isang marino. So, ano-ano daw po ba yung mga sa CBA na nabanggit natin at magkano po ang halagang kanilang matatanggap buwan-buwan para po sa pensyon? So, if the deceased seafarer is a rating, the beneficiary will receive a monthly benefit of $275 at para naman po sa isang officer ay $412.50. Ito po ay para po sa CBA ng JSU. Okay po? So ito po ang inyong monthly pension. Para naman po sa TCC IMEC ay monthly pension po ng rating, pamilya ng rating ay 332.75 at sa officer naman po ay 499.12. Para naman po sa CBA NIS model, ang rating po ay 302.50 at ang officer ay 453.75. At para naman po sa TCC NIBF, ang rating po ay 250 at ang officer ay 375. Uulitin ko po, hindi po ito lifetime at meron din pong mga alituntunin na dapat sundin ang isang beneficiary para po patuloy niya matanggap to at limited lang po ito, meron lang pong certain months kung paano po ito matatanggap ng isang beneficiary. Importante pong malaman natin na ang ating pong mga matatanggap na monthly pension ay subject to taxes and fees unless exempted po ng BIR or government ruling. Ang monthly pension po ay it will be reviewed and may be adjusted by the Board of Trustees. At syempre po, magsisimula lamang po or magkakaroon po ng maayos sa pagbabayad kung masisigurado po ng employer na kumpleto po yung contribution at up to date. Okay po. So, meron po bang pagkakataon na maaring hindi makuha yung benefit po na ito na maaring ma-deny? Okay po. Pwede daw po ito ay ma-deny kung ang pagkamatay ng isang seafarer ay dahil sa self-inflicted injuries or sinasadyang pananakit sa sarili, suicide, or kriminal na gawain na siya mismo ang may kagagawan. Walang benepisyo mula sa widower and survivorship pension fund na maaaring maibigay sa kanyang benepisyaryo. Po, tatandaan po natin yan. Ngayon po, pag-usapan naman po natin kung sino nga ba ang tinatawag na mga beneficiaries. Para po sa CBA ng JSU,
KCC, IMEC at TCC non-IBF CBAs, ang isa daw pong seafarer ay maaari mag-nominate ng isa sa mga sumusunod o kahit sila pong lahat. Una po ay surviving legitimate spouse, kung ang seafarer daw po ay kasal. Number 2 po ay seafarer's legitimate unmarried children or child under the age of 21 at the time of nomination, kung ang legitimate spouse po ay namatay na. At number 3 po ay the surviving parents or parent in case the seafarer is unmarried. At kung wala po yung tatlo na yon ay any other person or entity named by the seafarer in the absence of the foregoing. Ngayon naman po kung nakamatayan po ng seafarer at wala po siyang naibigay na valid nomination ng kanyang beneficiary or beneficiaries, ito po yung automatikong ibibigyan or makakatanggap ng beneficiary ayon po sa CBA. So, legitimate spouse, sunod naman po ay legitimate unmarried child or children under the age of 21, at saka po yung single po ay parent or yung kanya pong parents. Kung dalawa or kung buhay pa, basta po yung kanyang mga magulang. Para naman po sa NIS and Model Agreement CBAs, ang seafarer po ay maaaring mag-nominate ng mga sumusunod. The surviving legitimate spouse if the seafarer is married, the seafarer's legitimate children if the legitimate spouse is predeceased, and the surviving parents or parent in the case of the seafarer is unmarried. So, wala po yung other. So, yun po ang choices niya. Magulang at anak or asawa. Ngayon naman po, again, kung makakamatayan, ang maaari pong automatic kong makakatanggap ay ang kanyang legitimate spouse, children, at ang kanya pong mga magulang. Ayun po. Paano daw po ba yung pagbabayad? Halimbawa, nakamatayan na po, ano-ano daw po ba yung maaaring pagdadaan ng proseso para po sa pagbabayad? So, meron pong 24 na buwan matapos mabayaran ng buo ang debt compensation. So, doon po magbabase ha. Kailangan po nabayaran ng maayos ang debt compensation bago po magsimula 24 months, bago po magsimula yung pension. Maliban kung may nakapending na dispute. So, sino po ang makakatanggap? Mga benepisyaryong nakalista sa nomination ng seafarer. So, kung may benepisyaryo daw pong minor de edad o walang legal capacity, ang kanilang legal guardian ang tatanggap ng bayad. Walang interes na ibibigay habang nakadefer ang bayad. Ngayon naman po, halimbawa naman po ang asawa na beneficiary ay nag-asawa or pagpapakasal muli na nakaligtas na asawa, yung asawa nga po, humihinto ang natitirang pension at bumabalik sa fund. Anumang maling bayad ay dapat ibalik. So, halimbawa po tumatanggap pa rin po siya kahit nag-asawa na siya ng 2-3 buwan, so maaari po siyang i-ask yung asawa po na naiwanan na ibalik po yung kanyang natanggap na fund or yung pondo. So, tali po ang napag-usapan po natin para po sa part 1 ay sino-sino daw po mga seafarer ang qualified para makatanggap ng pension benefit fund, ang kanilang mga beneficiary or beneficiaries, magkano po yung monthly pension benefit, at sino-sino po ang mga qualified beneficiaries of the pension benefit fund. So again, isummarize po natin, may iba-iba pong halaga, may iba-iba pong halaga na maaring matanggap depende po sa CBA ninyo. Tatandaan din po natin na whether manominate o hindi, syempre mas maganda kung maisusulat yung mismo talaga kung sino mga magiging beneficiary. Ang pumapasok po lagi ay legal spouse, mga anak below 21, at ang mga magulang. Okay po. Para naman po sa ating pong part 2, ito naman po yung iba pong mga frequently asked questions. Ito pong mga impormasyon na nakuha kong ito ay nanggaling din po sa AMOSUP website. So kung meron po kayong time o meron pa po kayo ibang katanungan, please do so. Hanapin po natin yung AMOSUP na website at doon nyo po makikita yung mga impormasyon pong aking nabanggit dito. Para po sa part 2, pag-usapan naman po natin, syempre po nag-gets na natin yung unang mga covered. Ngayon, pag-usapan po natin sa susunod ay paano po mag-apply, ano-ano po yung mga requirements, at ano po mga dahilan para po ito ay ma-deny. Okay po? So once again, I hope na meron po tayong natutunan sa ating pong video ito. At syempre po, mas importante pa rin pong safe tayo makakauwi ito sa ating pamilya. Pero nga, hindi po tayo sigurado po sa ating buhay. So,
Ang AMUSUP po kasama po ng mga principal po na yon o yung mga CBA po na yon gaya ng JSU, NIS ay nagkaroon po ng inisyatibo kasama po yung mga union workers at saka po yung ship owners na magbigay ng tulong pinansyal or pension para po sa mga may iwanang pamilya, whether ikaw po ay ratings o ikaw po ay isang opisyalis ng barko. So once again po, maraming salamat po always sa inyong pagsuporta sa The Wanderer TV. Please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po.